Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum. Araling Panlipunan, Grade 5, Quarter 3, Lesson 5. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pag-aangkop ng bayan sa kulturang Espanyol, antas ng katayuan ng mga Pilipino at ng kababaihan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nasusuri ang mga paraan ng pag-aangkop at pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Napaghahambing ang katayuan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol at panahon ng kolonyalismo. Nasusuri ang pagbabago sa antas ng katayuan ng mga Pilipino sa lipunan at katayuan ng mga kababaihan. Unang araw. Balik-aral, panuto, balikan ang nakaraang aralin. Isulat sa patlang kung anong kultura ang inilalarawan sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang. Narito ang mga pagpipilian. Kasuotan, arkitektura, edukasyon, pangalang Espanyol, pagkain, relihiyon, pamahalaan at pamayanan, wika at panitikan, musika, sayaw at sining. One, pagiging tanyag ng mga Pilipinong pintor tulad ni Juan Luna na kilala sa kanyang obrang Spoliarium na nagwagi sa pandaigdigang patimpalak sa pagpinta sa Madrid. Sagot, musika, sayaw at sining. 2. Pagsusuot ng sombrero, salawal, pantalon, jacket at sapatos ng mga Pilipinong lalaki. Sagot, kasuotan. 3. Ang Universidad ng Santo Tomas ang unang pamantasang itinatag sa Maynila noong 1611. Sagot, edukasyon. 4. Pagkatuto ng mga Pilipino ng mga sayaw na Espanyol tulad ng fandango, rigodon de honor, curacha, habanera, jota at cariñosa. Sagot, musika, sayaw at sining. 5. Paglaganap ng wikang Espanyol sa bansa kung saan maraming salitang Espanyol ang naging bahagi ng ating wika tulad ng mesa, silya, bintana, sabon, tasa, sibuyas, kutsilyo, mantikilya, kabayo at marami pang iba. Sagot, wika at panitikan. 6. Pagtatayo ng plaza o liwasang bayan sa bawat pueblo. Sagot, arkitektura. 7. Paggamit ng mga pangalang Kristiyano tulad ng Juan, Maria, Carlos at Juana. Sagot, pangalang Espanyolin. 8. Pagkahilig sa mga pagkain tulad ng leche flan, hamon, longganisa, tocino, chorizo, atsara at sardinas, pag-inom ng kape, tsokolate at serbesa. Sagot, pagkain. 9. Pagdiriwang sa kapanganakan at kamatayan ng isang patron sa pamamagitan ng pista. Sagot, relihiyon. 10. Pagbabago ng estilo ng mga gusali at mga tahanan. Sagot, arkitektura. Gawain 1, pag-usapan natin.
Panuto, sagutan ang mga sumusunod na tanong sa ibaba. Mga pamprosesong tanong. 1. Ano kaya sa tingin mo ang mga pagbabagong naganap sa panahon ng mga Pilipino sa panahon ng pamamahala ng mga Espanyol? Sagot, nagkaroon ng maraming pagbabago tulad ng pagpasok ng Kristyanismo, bagong batas at pagbabago sa kultura at pamumuhay ng mga Pilipino. 2. Ano-ano ang magagandang dulot ng Kristyanismo, partikular sa katayuan ng pamilyang Pilipino? Sagot, nagturo ang Kristyanismo ng pagkakaisa, pagmamahalan sa pamilya at mabubuting asal na nakatulong sa mas matatag na ugnayan ng pamilyang Pilipino. 3. Paano kaya inuuri ang mga tao sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol? Sagot, inuuri ang mga tao noon sa mataas, gitna at mababang uri batay sa yaman, kapangyarihan at lahi. Gawain bilang 2, DART ang sagot. Panuto, alamin ang mga sumusunod na salita. Pagtambalin ang nasa hanay A sa hanay B. 1. Peninsulares. Sagot, ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. 2. Insulares. Sagot, mga Espanyol na ipinanganak at naninirahan sa Pilipinas. Prinsipalya. Sagot, Pilipinong kabilang sa angka ng mga datu at maharlika. 4. Inquilino. Sagot, tagapangasiwa ng lupang hindi nila pag-aari. 5. Mestizo. Sagot, ang lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng Tsino o ng Espanyol. Konsepto bilang 1, katayuan ng mga Pilipino sa lipunan, ikalawang araw. Matatandaan na sa sinaunang panahon, ang lipunang Pilipino ay nahati sa 3 antas, Maginoo at Datu, Maharlika at Timawa at Alipin at Oripon. Sila ay may kanya-kanyang gampanin sa lipunan at ari-arian. Nagbago ang katayuan at pribilehiyo ng mga Pilipino sa pagdating ng mga Espanyol. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa katayuan sa lipunan ng mga Pilipino. Noong panahon ng Espanyol ay nahati sa iba't ibang antas ang mga naninirahan sa Pilipinas ayon sa lahi. Ang mga Espanyol ang kinikilalang may pinakamataas na katayuan sa lipunan, partikular ang mga peninsulares o ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. Kasunod nila ang mga insulares o Kriolyo o ang mga Espanyol na ipinanganak at nanirahan sa Pilipinas. Ang kanilang pangkat ang nangunguna sa mga gawaing pampolitika, panrelihiyon at pangkabuhayan ng bansa. Nakilala rin ang mga lahing mestizo noong kalagitnaan ng ika-1800 taon. Bunga na rin ng mga pagbabago sa ekonomiya ng bansa. Ang mga mestizo ay ang lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng Tsino o ng Espanyol. Kasabay ng mga pagbabagong panlipunang ito ay lumitaw ang gitnang uri ng mga tao na binubuo naman ng mga negosyante, doktor, guro, manunulat at mga may-ari ng lupa. Sa hanay ng mga Pilipino, itinuring na kapantay ng mga mestizo noon ang mga Pilipinong kabilang sa angka ng mga datu at maharlika, mga lokal na opisyal, mga mamamayang mga ngalakal o hasyendero sa bansa. Ang mga prinsipalya. Sila ay kabilang sa mataas na antas sa lipunang nagtatamasa ng mga pribilehiyo at mga karapatan gaya ng paghawak
sa katungkulan sa pamahalaang lokal at hindi sumasailalim sa polo y serbisyo. Nabuo rin noong panahon ng mga Espanyol ang pangkat ng mga inquilino o tagapangasiwa ng lupang hindi nila pag-aari. Binigyan sila ng pagkakataong umupa ng mga taong makakatulong sa paglinang ng lupa, kaya't masasabing angat sila ng kaunti sa mga karaniwang taong kinabibilangan ng mga magsasaka at manggagawa, na sila namang itinuturing na pinakamababa sa antas ng lipunan. Sila ang mga katutubong Pilipinong kabilang sa pangkat ng Timawa at Alipin, noon na tinawag ng mga Espanyol na Indio. Kakaunti lamang ang karapatang kanilang tinatamasa na madalas ay naabuso pa at napagwawalang bahala. Antas sa lipunan ay nahati sa dalawa, mga Espanyol at mga Pilipino. Mga Espanyol, Peninsulares at Insulares. Mga Pilipino, Prinsipalya, Inquilino at karaniwang tao. Pag-usapan natin. Panuto, sagutan ang mga sumusunod na tanong. 1. Paano inuuri ang mga tao sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol? Sagot, inuuri ang mga tao noon sa Peninsulares, Insulares, Mestizo, Prinsipalya at Indio ayon sa lahi at kapangyarihan. 2. Nakikita mo pa ba ang mga ganitong pag-uuri sa lipunan sa kasalukuyan? Sagot, oo, may nakikita pa rin dahil may mga tao pa ring nagkakaiba-iba ang turing base sa yaman at katayuan sa buhay. 3. Sang-ayon ka ba sa ganitong pag-uuri? Pangatwiranan ang iyong sagot. Hindi ako sang-ayon dahil lahat ng tao ay pantay-pantay at walang dapat mas mataas o mababa na pagtingin sa lipunan. Gawain 3, kilalanin natin. Panuto, kilalanin ang tinutukoy sa bawat pahayag. Piliin at bilugan sa loob ng panaklong ang iyong sagot. 1. Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. Sagot, Peninsulares. 2. Ito ang tawag sa mga katutubong Pilipinong itinuturing ng mga Espanyol na mababang uri ng mga tao sa lipunan noon. Sagot, Indio. 3. Sila ang mga Espanyol na ipinanganak at naninirahan sa Pilipinas. Sagot, Insulares. 4. Sila ay binubuo ng mga manggagawa at mga magsasakang kakaunti lamang ang mga tinatamasang karapatan at pribilehiyo. Sagot, karaniwang tao. 5. Tawag ito sa lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng mga Tsino o mga Espanyol. Sagot, Mestizo. 6. Sila ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. Sagot, Peninsulares. 7. Binubuo ito ng mga taong kabilang sa mataas na antas ng tao sa lipunan kung saan kabilang ang mga opisyal at pamilya ng datu at maharlika. Sagot, Prinsipalya. 8. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa panggitnang uri? Sagot, Insulares. 9. Ang mga pangkat ng mga tao sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol ay nauuri ayon sa lahi. 10. Ang pangkat na ito ay binubuo ng mga tagapangasiwa ng lupa ng mga Panginoong may lupa. Sagot, Inquilino. Concept bilang 2, katayuan ng kababaihan sa lipunan.
Nagkaroon ng malaking pagbabago sa katayuan ng kababaihan noong panahon ng kolonyalismo. Mapupuna ito sa kanyang gampanin sa tahanan at pamayanan, gayon din sa aspekto ng pamamahala at pagmamayari, ang tradisyonal at di-tradisyonal niyang papel sa lipunan. Sa sinaunang panahon, ang ina ang sentro ng pamilya. Pinahahalagahan ang kaniyang kakayahang magpanatili ng kaayusan sa kaniyang pamilya. Sa pagdating ng mga Espanyol at sa impluwensya ng Kristyanismo, nilihis ito sa ama na itinuring na haligi ng tahanan. Ang mahalagang desisyon ay sa kanya na nagmumula sa halip na sa ina o sa pinakamatandang babae sa pamilya. Sa kabila nito, hindi siya itinuturing na tagasunod lamang sa kanyang asawa at nananatiling unang guro sa kanyang mga anak. Kung sa sinaunang panahon ay nagsilbing pinunong espiritual ang kababaihan sa katauhan ng mga Katalonan at Babaylan, sa ilalim ng mga Espanyol ay pinawalang bisa ito at itinuring ang kanilang gawain bilang makasalanan at mula sa mga Dahil sa paglaganap ng Kristyanismo, ang mga pari at praile ang naging pinunong panrelihiyon ng mga parokya at simbahan. Hinikayat ang mga katutubo na iwan ang sinaunang paniniwala at yakapin ang relihiyong banyaga. Dahil sa Kristyanismo, bumaba ang antas ng kababaihan mula sa pagiging pinuno ay naging tagalingkod sa mga parokya, pasyon at iba pang katekismo. Sa mga alamat ay nakilala ang pamumuno ni Reyna Maniwantiwan at Reyna Sima, gayon din ang mataas na antas ng kababaihan ng Kalinga. Nabigyan sila ng katungkulan sa kanilang pamayanan, ngunit sa pagsapit ng mga Espanyol, ang kababaihan ay hindi na pinahintulutang makilahok sa mga gawaing politikal at pansibiko. Ang pantay at malaya nilang karapatan sa pagmamay-ari ay binawasan kung hindi man tuluyang inalis. Ang naging pangunahing gampanin nila ay ang pagiging ina sa kanilang mga anak at kabiyak sa asawa. Sa kabila ng mga ito, nabigyan naman ng kababaihan ng karapatan sa edukasyon. Sa katunayan, sa Education Decree of 1863, ipinag-utos ni Reyna Isabel II ang pagpapatayo ng 2 paaralan, isang panlalaki at isang pambabae, sa bawat munisipalidad ng Pilipinas. Maaari din silang mag-aral sa kolehiyo kung saan ay tinuturuan sila ng kabutihang asal, wastong pagkilos at ibang gawain tulad ng pagluluto, pananahi at musika sa ilalim ng mga madre. Hindi man itinuturing bilang mga alipin, sa ilalim ng mga Espanyol at sa impluwensya ng Kristyanismo, bumaba ang katayuan ng mga babae sa lipunang kolonyal ng Pilipinas. Pag-usapan natin. Panuto, sagutan ang mga sumusunod na tanong. 1. Ano ang pangkalahatang pagbabago sa katayuan ng kababaihan sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas? Sagot, nagbago ang katayuan ng kababaihan dahil mas naging limitado ang kanilang papel at karapatan at mas sumunod sila sa mga paniniwala at tuntunin na itinuro ng mga Espanyol. Gawain bilang 4, sagutin natin. Panuto, suriin ang mga pahayag. Lagyan ng mukhang nakangiti ang bilog kung ito ay nangyari sa panahon ng kolonyang Espanyol at malungkot na mukha naman kung hindi. 1. May pagkakataong mag-aral ang kababaihan sa mga universidad. Sagot, masayang mukha. 2. Maaaring humawak ng posisyon sa pamahalaan ang kababaihan. Sagot, malungkot. 3. Ang mga ina ay nagtatrabaho sa ibang lugar upang may dagdag kita. Sagot, malungkot na muka. 4.
Ang mga babae ay hindi basta-basta maaaring makihalubilo sa kalalakihan. Sagot, masayang muka. 5. Ang mga kababaihan ay maaaring makilahok sa mga gawaing pangangalakal. Sagot, malungkot na muka. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain bilang 5, magagawa ko ito. Panuto, buuin ang organizer sa ibaba sa pamamagitan ng pagbuo ng antas ng lipunan sa panahon ng kolonyalismo. Sa ibabang bahagi, sagutan ang katanungan. Narito ang kasagutan. Peninsulares, Insulares, Principalia, Inquilino, karaniwang tao. Tanong, ano ang pagkakaiba sa katayuan ng mga Pilipino sa lipunan ng panahong kolonyal at noong sinaunang panahon? Sagot, noong sinaunang panahon, mas pantay ang katayuan ng mga Pilipino. Pero noong panahon ng kolonyal, naging hindi pantay dahil may mas mataas at mas mababang uri batay sa lahi at kapangyarihan. Gawain bilang 6, paghambingin mo. Panuto, sa tulong ng T-chart ay paghambingin ang bahagi at gampanin ng mga kababaihan sa lipunan noong sinaunang Pilipino at sa panahon ng kolonyalismo. Sa nakalaang linya sa ibaba ay bumuo ng sariling konklusyon tungkol sa papel ng mga kababaihan sa lipunan batay sa nabuo. Mga kababaihan sa lipunan ng sinaunang Pilipino, ang kababaihan ay may mahalagang tungkulin at may higit na kalayaan. Mga kababaihan sa panahon ng kolonyalismo, mas nalimitahan ang kanilang papel at naging mas sunod sa mga itinuturo ng mga Espanyol. Ang aking konklusyon tungkol sa papel ng kababaihan sa lipunan ay mahalaga sila noon at ngayon dahil may kakayahan silang makapagbigay ng malaking ambag sa pamilya at lipunan kahit nagbago ang kanilang gampanin sa iba't ibang panahon. Ikatlong araw. Pabaong pagkatuto, gawain bilang 7, buuin natin. Panuto, buuin ang balangkas ng kaisipan sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Buuin natin. Antas sa lipunan. Mga Espanyol at mga Pilipino. Mga Espanyol, Peninsulares, Insulares. Mga Pilipino, Principalia, Inquilino at karaniwang tao. Mga pamprosesong tanong. Ano ang pagkakaiba sa katayuan ng mga Pilipino sa lipunan sa panahong kolonyal at noong sinaunang panahon? Sagot, sa sinaunang panahon, mas malaya at pantay ang mga Pilipino, habang sa panahong kolonyal, nagkaroon ng mas mahigpit na pag-uuri at mas mababa ang tingin sa mga katutubo. Pagninilay sa pagkatuto, gawain bilang 8, palawakin pa natin. Panuto, sa iyong kwaderno, gumawa ng learning journal. Sagutin ang mahalagang tanong sa ibaba bilang paglalahat sa araling ito. May learning journal. Tanong, ano-ano ang pagbabagong nangyari sa katayuan ng mga Pilipino sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol? Paano ito nakaapekto sa buhay ng mga Pilipino? Sagot, sa sinaunang panahon, mas malaya at pantay ang mga Pilipino, habang sa panahong kolonyal, nagkaroon ng mas mahigpit na pag-uuri at mas mababa ang tingin sa mga katutubo. Pagsusulit, panuto. Basahing mabuti ang mga katanungan at bilugan ng titik ng tamang sagot.
1. Noong panahon ng Espanyol ay nahati sa iba't ibang antas ang mga naninirahan sa Pilipinas ayon sa A. Lahi. 2. Ang mga patlang ang kinikilalang may pinakamataas na katayuan sa lipunan. Sagot B. Espanyol. 3. Sila ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. Sagot B. Peninsulares. 4. Tawag sa mga Espanyol na ipinanganak at naninirahan sa Pilipinas. Sagot A. Insulares. 5. Ang mga patlang ay ang lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng Tsino o ng Espanyol. Sagot C. Mestizo. 6. Sila ang tagapangasiwa ng lupang hindi nila pag-aari. Sagot C. Inquilino. B. Kumpletuhin ang pangungusap mula sa mga salitang makikita sa kahon sa ibaba. Narito ang mga pagpipilian: Katalonan, anak; edukasyon, ina; Education Decree of 1863; Espanyol, Reina Isabel II; asawa, babaylan. 7. Sa sinaunang panahon, ang ina ang sentro ng pamilya. 8. Pinahahalagahan ang kanilang kakayahang magpanatili ng kaayusan sa kanilang pamilya, ngunit pagdating ng mga Espanyol at sa impluwensya ng Kristyanismo, nilihis ito sa ama na itinuturing na haligi ng tahanan. 9 to 10. Kung sa sinaunang panahon ay nagsilbing pinunong espiritual ang kababaihan sa katauhan ng mga Katalonan at babaylan. 11 to 13. Nabigyan naman ng kababaihan ng karapatan sa edukasyon. Sa katunayan, sa Education Decree of 1863, ipinag-utos ni Reina Isabel II ang pagpapatayo ng 2 paaralan. 14 to 15, ang naging pangunahing gampanin nila ay ang pagiging ina sa kanilang mga anak at kabiyak sa asawa. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!